Minsan ba meron sa inyo sa mga grupo ninyo na nakinabang dun sa mga development projects ninyo? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay, sa may init na usapin at mga isyong panlipunan. Imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely, hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. 2018 nang simulang maharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga akusasyon ng ilegal na pagpatay o extrajudicial killings sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilang taon na ang nakalipas at humarap na nga ang dating Pangulo sa ilang mga pagdinig ng Kamara at Senado ukol sa mga isyong kinasasangkutan niya. At para talakayin ang maaari nating asahan sa pagtulak ng investigasyon, lalo na ng pamunuan ng International Criminal Court, we will be joined by Attorney Michael Chu, Assistant Professor of the University of the Philippines College of Law and Head of the International Criminal Law Program of the UP Institute of International Legal Studies. Attorney Chu, magandang tanghali po and welcome to our program. Magandang tanghali sa iyo, Rose, at sa mga nakikinig nanonood sa inyong show. It's good to be here. Attorney, ito na naman po tayo. We are hearing discussions on the ICC and its probe on the war on drugs resurfaced. And this time, mas maingay po yung discourse with statements after statements na naririnig natin from key persons. At para bigyan po ng kabuoang kaalaman ng publiko sa bigat at kahalagahan nito, can you lead us in the discussion first? What is the International Criminal Court and how was the Philippines part of this body? Yes, so ang International Criminal Court ay isang korte or tribunal na nabuo dahil sa Rome Statute, no? So ang Rome Statute ay parang treaty tulad ng UN Charter, for example, na nagbuo ng UN, kung saan nag-agree ang mga estado na after ito kasi noong World War II, no, yung mga nangyari nung digmaan na iyon, na hindi na natin palalampasin yung mga ganitong napakalaking violations. In fact, ang tawag sa kanila ay most serious crimes or crimes of most serious concern to the international community. Yung bagang mga krimen na shocking sa konsyensya ng sangkatauhan kasi sa kanilang gravity saka napakalawak na pagganap, no, o pagpalaganap. So yung International Criminal Court naatasan o binuo para sa trabaho na iyan, sa paglitis at seek ng accountability mula doon sa mga tao na nagko-commit noong krimen. So ang focus niya ay individual criminal responsibility. Tulad ng isang korte sa domestic na maaring mag-convict or mag-accuse, mag-acquit ng mga akusado. No? So yun yung kanyang purpose. At apat yung mga krimen na pwede niyang litisin, kasama dito yung crimes against humanity, genocide, tsaka war crimes. Sa ating usapan ngayon ang relevant ay crimes against humanity. So, who can be brought sa mga trial po before the ICC? Okay, so kahit sino na individual na nag-commit ng isa sa mga crimes na nasa jurisdiction ng ICC, pero ang pinaka-rule ay kailangan either partido, so ano siya, no, partido ng Rome Statute, so yung individual na yan ay isang national ng partido ng Rome Statute, or doon sa lugar na kung saan naganap ang mga krimen, kailangan yun din yung lugar na iyon ay partido sa Rome Statute. Unless may mga ilang provision sa Rome Statute nagsasabi na kahit hindi ka partido doon sa Rome Statute, kung mag-declare ka na isasubmit mo ang iyong sarili bilang estado,
sa jurisdiction ng Rome Statute po pwede rin. Pero basically yun yung mga parameters, no? Either national ka ng isang state party or ang krimen ay naganap sa lugar ng isang state party. Alright, one of the questions po na laging napag-uusapan when we're talking about the ICC ay boundaries. So how does ICC work with the local or national court of its member states? Sino po yung mga nagsiset ng boundaries na hanggang dito lang yung sakop? And how does the agreement or settlement go about with the ICC and the national courts? Oo. So, yung ICC kasi nga binuo siya ng mga estado, hindi nila buong-buong ibinigay ang kanilang consent doon sa kapag may naganap na international crime diretso na sa ICC. So, ang ginawa nilang sistema ay yung tinatawag natin na complementarity, no? Lagi din nating naririnig yung sistema na yan. Ang nag-work siya ng parang ganito, no? So, mauuna muna yung national jurisdiction, no? So, meron siyang magde-defer si ICC kung merong investigasyon or prosecution si Estado, si national jurisdiction, siya muna, no? Kapag nakita ni ICC na walang ginagawa si national jurisdiction tungkol doon sa krimen na idinudulog sa kanya, na ipina-file sa kanya, saka siya papasok at maglilitis. So yun yung isa sa mga pinaka-importante na boundary or parameter na sa iyong lengguwahe, no? Kasi inirerespeto nga niya yung soberanya ng mga bansa na mauna muna or sila muna ang gumawa ng investigasyon or paglilitis kasi total either national naman nila ang gumawa or sa kanila namang teritoryo nangyari. Pero dahil nga ang napakalaking purpose ng ICC is yung tinatawag natin na impunity, dapat walang impunity kasi dati bago nagbuo ng mga hindi naman pinakauna ang ICC sa mga international tribunals. Nagkaroon na tayo nung Nuremberg, yung Tokyo Tribunal, sa Yugoslavia, sa Rwanda, meron din. No? Pero paisa-isa yon. So ang goal talaga is wala nang makakatakas dapat sa mga ganito dahil lang walang korte na naglilitis. So yun yung goal niya. No? Pag nakikita niya na wala masyadong nangyayari, no, sa kahit meron pero hindi talaga yun yung nangyayari, yung tinatawag natin na unwilling or unable, no? Unwilling si Estado, ayaw niya, or unable, hindi niya kaya, wala siyang kakayanan, kapasidad na litisin ang mga krimen na ito, papasok si ICC. Of course, meron ding ibang limitasyon, hindi lang complementarity, no? Isa na dyan yung tinatawag natin na, naririnig din natin ito, na jurisdiction. So, kailangan nga, dun sa ating pinag-usapan kanina, yung Estado ay ay partido noong ICC, noong Rome Statute, no? So, sa relevant time na idinudulog, dapat siya ay partido. Merong provision si Rome Statute na hindi mo matatakasan yung obligasyon mo nung partido ka dahil lang umalis ka na, no? So sa simula nung pag-alis mo, hindi na yun kasama, no? Simula nung effective date ng pag-alis mo. Pero kung nangyari ang mga ito sa panahon na kasama ka pa, partido ka pa, Estado, masasaklaw din yun ng kanilang investigasyon. Alright, you've mentioned about yung mga pag-alis nga po dun sa partido, and we will discuss that further. Pero when it comes to like the investigation itself, are there instances na may mga nilalapit po talaga? You've mentioned earlier na kailangan national jurisdiction first. Pero mayroon po bang mga pagkakataon na talagang may mga nagsasubmit ng complaint, ng mga kaso mismo sa ICC? Yes, meron. Yung ICC kasi hindi niya kailangan maghintay, no? So,
kung nakikita niya sa yung Office of the Prosecutor ito, no, siya yung tulad din ng mga prosecutor sa atin, no, hindi nila kailangan may makikita siya na isang sitwasyon, ang tawag diyan kasi sitwasyon kasi wala pa siyang kaso, no. Sa sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan may mga partido na may mga nagaganap nga na posibleng nagaganap ng mga international crimes, pwede niyang simulan 'yon at sa tinatawag niya na preliminary examination. Meron din pagkakataon sa Rome Statute na yung Security Council, yung UN Security Council, no? Pwede siyang mag-refer um, ng kaso, ng isang sitwasyon rather, sa ICC para imbestigahan. Pwede din na isang member state, no, estado na member ng Rome Statute, pwede din siyang mag-refer sa Office of the Prosecutor ng kaso. Kasi kadalasan, kung saan nangyayari yung mga krimen na ito, hindi naman siya nire-refer talaga ng bansa kung saan nangyayari. Nangyari na yan before once or twice. Pero kadalasan hindi. Kasi kadalasan sa mga nakita natin sa past ICC cases, mga pinuno din sa mga bansang iyan yung gumagawa ng mga krimen. So hindi nila syempre dadalhin sa ICC yung mga sarili nila. So pwedeng ibang bansa na miyembro, Security Council, at meron ding mga iba na yun nga, no, kung napaprompt yung Office of the Prosecutor na mag-imbestiga dahil may mga biktima na nagpapadala ng mga komunikasyon, na may mga abogado ng mga biktima na hindi naman complaint ang tawag, pero pinapaalam nila sa Office of the Prosecutor na nagaganap ang mga ito sa kanilang lugar. Alright, so we're getting here na, yun nga po, hindi na kailangang lumapit. Kasi hindi na kailangang maghintay. At pag nakita na ng ICC yung mga sitwasyon, and they can already do the preliminary examination. Alright, so we're going now to the case at hand of our former President Rodrigo Duterte. In his case, what was filed against him, or what were the accusations against our former president? Okay, so it's important to note na wala pang kaso against the former president, no? So ang preliminary examination ni Office of the Prosecutor ay dahil nga noong panahon ng kanyang liderato ay meron nga tayong naganap na tinatawag nga nila na Oplan Tukhang or War on Drugs, na kung saan marami ang nawalan ng buhay, no, marami ang pinatay, namatay, at iba-iba, may mga iba-iba tayong numbers dito, no. Pero ayon sa ibang mga sources, sa civil society for example, maabot siya sa tens of thousands, 30,000 na numbers. So and it was widely reported, 'di ba, sa media and international and domestic news. So napansin siya talaga ng Office of the Prosecutor. So ang charge doon ay posibleng nagkaroon ng crimes against humanity of murder, no, kasi marami ngang namatay. Meron pang ibang crimes against humanity ng persecution, for example, or other violations, arbitrary detention, force, marami yung klase. Pero in this case, ang pinakalitaw ay yung crimes against humanity of murder. So ang status nito ay yun nga, humingi. So nag-preliminary examination siya ng matagal-tagal. Noong medyo kumbinsido na si prosecutor na may nakikita siyang ebidensya na nangyayari nga ito, ay humingi siya ng pahintulot mula sa korte through the pre-trial chamber na umpisahan ang isang formal na investigasyon. So importante na tama yung ginamit natin na term kanina na yung una niyang ginawa ay preliminary examination. Ngayon, nasa investigasyon na talaga siya, no? So dahil pinahintulutan na siya ng pre-trial chamber ng ICC. So sa tanong mo, yun ay crimes against humanity yung ating nakikita na charge.
All right. So just to summarize that, during the charge after the preliminary examination are crimes against humanity. At yung pinakalitaw nga po dito ay yung murder. But then after the preliminary examination at nanghingi na nga po yung yung ICC sa korte natin ng pahintulot na simulan yung investigasyon, March 2018 when the former president withdrew from the ICC. Napahagingan nyo na po ito kanina, no? So I'm just gonna ask again, what are the implications of this withdrawal? Oo. So, ang implikasyon, ang napakalaking implikasyon ng withdrawal na yan ay simula nung panahon na, so I think March 2019, no? Kasi ang ICC sabi niya, kapag nag-send ka ng notice of withdrawal, 1 taon muna ang lilipas bago yan maging effective. So, simula nung panahon na effective siya, hindi na saklaw ng jurisdiction ng ICC yung Pilipinas o kung ano man ang mangyari sa Pilipinas. Pero ayon nga sa Article 127 ng Rome Statute, lahat ng mga nangyari noong simula nung naging partido ka, which in our case was 2011, hanggang sa naging epektibo ang iyong pag-alis or pag-withdrawal, hindi yun maaapektuhan noong pag-alis mo. Kasi nga ang pinupunto dito ng Rome Statute ay baka naman mapilay ako kasi kapag nagsimula akong mag-imbestiga sa'yo, aalis ka na lang. So gagawin na lang yun na dahilan na hindi mo na ako pwede imbestigahan kasi hindi na ako kasama. So para masigurado na hindi siya ma-defeat yung kanyang purpose, yun nga, no? So habang lahat ng mga nangyari habang partido ka, hindi yun maapektuhan na iyong pag-alis. So, yun nga din yung sinabi nung pre-trial chamber na inapirma din ng appeals chamber noong 2023, no, na simula 2011 hanggang before naging effective ng 2019, yung mga, kung kasama yung mga aligasyon at mga iniimbestigahan ng Office of the Prosecutor sa panahon na iyon, tuloy iyon. Alright, but during those times nung nag-withdraw nga po at saka naging effective yung withdrawal, the former counsel of the Presidential Counsel of the former president has been insisting that ICC has no right to intervene in the Philippine affairs. So any thoughts about this assertion from the previous Presidential Legal Counsel? Sa tingin ko ay sinasagot yan ng Article 127 ng Rome Statute na hindi nga naapektuhan. Hindi ko alam kung ano ang naging basis kasi ang lagi nating naririnig ay dahil nga umalis na, yun na yun, no? Wala na talagang power. Pero yung Rome Statute mismo, kasi importante na tandaan na lahat ng nung sumali tayo sa Rome Statute, no, noong 2011, pinayagan natin lahat nung nakapaloob doon, no? Bilang tulad din naman ng ibang treaty na sinasalihan natin, hindi naman tayo nag-file ng reservation doon sa Article 127. So pumayag tayo lahat. Kasama na doon yung provision na kahit na umalis ka, hindi maapektuhan lahat ng mga ginawa mo habang partido ka pa. So, ang sagot ko dyan ay saklaw pa rin. Hanggang sa naging epektibo yung pag-alis, saklaw pa rin siya noong ICC at ng Rome Statute. At yung question of violation ba siya ng soberanya ng Pilipinas, sa tingin ko ay yung soberanya ng Pilipinas, siya yung pumayag na may ganyang provision sa Rome Statute nung sumali siya. So, parang mahirap sabihin na dahil lang ngayon siya na yung involved, hindi na mag-a-apply sa kanya yun. Alright, sir. How can then the ICC assert jurisdiction considering the Philippines doesn't recognize its authority? Mayroon naman siyang iba't ibang paraan. So yung ICC, una sa sagot sa tanong mo, it can assert its jurisdiction by just continuing what it's doing, no? Papatuloy lang niya yung kasi nakikita naman natin ngayon, pumupunta naman yung mga
abogado, yung mga biktima sa kanya, nagpapadala pa rin naman ng ng mga communication. So, hindi pa nakakasagabal yung issue na yan. Pangalawa, meron siyang mga iba't ibang, kung ang tanong ay, paano siya makakapag-imbestiga kung hindi nga nire-recognize, no? So, may mga marami naman siyang pamamaraan, no? Pwede siyang mag-collect ng information through the victims nga themselves or through their organizations, mga organisasyon na sumusuporte sa kanila. And nung panahon naman na nangyayari ang mga patayan na ito ay may iba ding mga organisasyon na local and international na nag-imbestiga rin, no? So sila din merong ma-contribute na mga naratibo at ebidensya. Of course, ngayon, tulad ng ginagawa natin, pwede mo nang kausapin yung mga kailangan mong kausapin through online media, no? So mga communication technology nandiyan na din, no? And I think narinig natin before, hindi ko alam kung nagbago ang mga pronouncements dito, na kung pupunta sila dito, sa Pilipinas para mag-imbestiga, hindi naman sila haharangan. Ang narinig natin ay hindi lang sila tutulungan, pero hindi naman haharangan na gawin ng kanilang mga trabaho. Alright, so before we move on, sir, I just want to take your thoughts on this. What was the withdrawal for? Well, hindi ko mas-speculate yung talagang iniisip na niya nung hindi kasi masyadong in-explain, no? Pero kung titingnan mo yung konteksto, well, napag-isipan lang naman na umalis nung nagkaroon na ng preliminary examination, no? Nung tiningnan na ng Office of the Prosecutor yung mga aligasyon na may nangyayari ngang patayan, na may posibleng crimes against humanity sa Pilipinas, saka lang umugong yung balita na aalis na. At yun nga, umalis na nga tayo sa Rome Statute. So, tingin ko isang malaking bagay yon na maaring nag-trigger. Kasi other than that, in fact, nakapagpadala nga tayo ng judge sa ICC, no? So wala tayong relasyon, hindi strained yung ating relationship with the court, no? Hindi kagaya nung ibang mga estado before na lagi nga nakaka-criticize yung ICC kasi puro galing sa Africa yung nililitis before. So, meron ng ganyang tension. Pero yung Pilipinas, maayos yung relasyon sa korte, wala hanggang sa nag-start ng mag-imbestiga. Alright, Attorney, as you've mentioned earlier, the withdrawal does not end the court's legal jurisdiction over the crimes allegedly committed when the Philippines was an ICC party. But it does complicate the court's capacity to investigate, let alone conduct a trial. And according to reports, for all of the ICC's formal power, the Office of the Prosecutor relies on the state's cooperation to conduct its investigation. And you've mentioned this in passing earlier, but I just want to ask you to specify, by cooperation, what do we mean by this in terms of practical actions? Ano po ba yung inaasahan kung tayo ay nagko-cooperate? Yes, tama yun, no? Kasi ang may obligasyon na mag-cooperate ay mga miyembro lamang. So, hindi mo pwedeng pilitin mag-cooperate yung mga hindi miyembro. So, ibig sabihin ng cooperation, tutulungan ka talaga nila na mag-imbestiga. So, papapasukin mo sila, kung may pupuntahan silang mga sites, meron silang titingnan ng mga ebidensya, may kakausapin sila ng mga witnesses, dapat nafa-facilitate yon kasi nga dapat nagko-cooperate ka doon sa ICC kapag miyembro ka, no? Tama yun, nagiging nako-complicate kasi nga hindi na miyembro ang Pilipinas, so wala na siyang obligasyon, hindi mo siya mapipilit na tulungan ang ICC. So, ang implication niya ay kailangan humanap ni OTP, Office of the Prosecutor, ng ibang paraan para magawa niya yung kanyang trabaho. So, nabanggit natin kanina, pwedeng imbitahan niya yung mga tao na may kinalaman na magpunta sa The Hague. And in fact,
may nakikita tayo na pailan-ilan na nagpupunta doon, or hindi naman kailangan pumunta, mag-submit ng mga dokumento, kung ano man yung na-preserve nila ng ebidensya, bigyan ng kopya yung Office of the Prosecutor. Or nga ito, tulad ng pag-uusap sa mga digital technology, sa Zoom, for example. So, meron din siyang kapangyarihan na tawagin yung ibang mga miyembro. So, hindi naman, madami-dami pa rin naman yung mga partido ng Rome Statute, no? So, yun sila, meron silang duty to cooperate to the court. So, pwede din silang tumulong, no? Kung meron mang ibang bansa na nag-investigate din itong nangyari sa Pilipinas, allegedly, pero sa akin, kasi nakita naman natin na meron talagang nawala ng buhay nung panahon na yon. So, pwede din yon, no? So, pero yun nga yung sinabi natin kanina, no, na kasi pwede naman talaga sila pumunta dito. Siguro, even if they're not coming here as ICC investigators, no? So, just like any other person who come to the Philippines to visit, they can also do that. So, ang narinig natin ay hindi naman sila hahadlangan na hindi sila, ibig sabihin, hindi papapasukin. So, i-allow sila in, and if they do their work, they'll do their work on their own, pero hindi sila i-assist ng government. All right. The Department of Justice as well keeps on insisting that there's no need for ICC. Lalo na po nung previous administration, yung DOJ natin, because the Philippines justice system is working. And the ICC moved to suspend its probe. Is that correct? Yes, so the Philippines moved to the ICC to suspend. Hindi yon nangyari. So, nagpatuloy siya at in fact, inauthorize siya. So, kung ang tanong ay the Philippine justice system is working, and that's true because I'm a lawyer in the Philippines, and nag-work naman ng ating mga korte, ang tanong though ay ang test kasi sa ICC ay yung complementarity, no? Yes. So papasok lang siya kapag wala siyang nakikita niya na hindi willing at able yung estado. So ang test niya diyan ay itong tinatawag natin na same person, same conduct test. Okay? So, titingnan niya, okay, nag-work ang inyong mga national criminal justice institutions. No? So, ibig sabihin may nag-iimbestiga at may mga kaso na fina-file. Yan bang mga investigations at mga kaso na yan ay, kung halimbawa maglabas ng warrant of arrest si ICC, no? Yan bang mga kaso at investigation na yan, same ba yan sa mga taong pinangalanan namin sa warrant? No? Kung hindi papasa yan. No? So kung halimbawa, isa sa mga top officials nung panahon na yun ang nakapangalan, dapat sila din yung may kaso sa Pilipinas. Pangalawa, even if sila ang may kaso, yun bang kinaso nyo ay tulad noong, or nakaka-capture ba niya yung charges sa ICC? So, crimes against humanity. Kasi may kaso nga, pero ang kinaso, for example, ay arbitrary detention or isang kaso ng homicide, for example. Hindi siya katapat noong crimes, kasi ang crimes against humanity, ang tinutumbok niya ay pattern, di ba? Sistematikong attack sa civilian population. So, hindi siya papasa kung nag-iisang kaso ng murder yan, kasi hindi niya napapakita yung gravity, no? Noong nangyari. Kung libo-libo yung allegedly ay pinatay, hindi yan crimes against humanity, isang kaso ng murder. So, hindi yan same conduct. So, dalawang legs yun. So, kung hindi masatisfy yung dalawang legs na yun, papatuloy pa rin si ICC. All right, sir. So this same person, same conduct is a test to
to see if what the ICC has been investigating mirrors, sort of Yes. mirrors, what the national courts has been doing. And yun nga po, nung September 22, the prosecutor asked to reopen the case because according to them, Philippines is not doing enough. And so far, as what the Philippines has done is concerned, ano na po ba yung mga nagawa at hindi nagawa ng Philippine courts? Yeah, so nung nagsasagutan sila sa ICC no tungkol sa suspension and then pag-authorize, marami naman siyang mga pinakita ng mga kaso. So yun nga yung may mga kaso sa certain law enforcement officers, police officers, may mga nakita na tayo ng mga convictions, 'di ba? Tapos meron din mga kaso na inimbestigahan administratively. So 'di ba mga internal affairs, may mga nasibak na sa pwesto, tapos may pinakita din sila na mga internal investigations as well. Meron din yung halimbawa yung sa AO35 na task force sa DOJ. Meron ding mga kaso doon na in-identify na inimbestigahan. No? So marami-rami naman na pinakita yung Pilipinas to show na nag-work yung ating sistema, may mga investigation. Pero ang sagot nga dyan ng prosecutor na inagrihan naman ng chamber ng ICC ay parang masyadong low level yung mga kaso na yan. Unang-una, mga police officers, sino ba yung mga, kung ang pinag-uusapan natin ay war on drugs at yung mga nangyari doon, sino ba yung arkitekto noon? So in other words, in the language of the ICC, who is the most responsible? Yung most responsible ba doon sa polisiya ay yung mga police na nag-execute ng orders o yung nagdisenyo at nagbigay ng orders? So yan, yung isa sa mga pangalawa, yun bang mga investigasyon na yan tangible at making progress, no? Or nakabinbin lang ba sila, no? Umuusad ba yung mga yan? So nung panahon na tiningnan nila yon, parang hindi sila nakumbinse na umuusad ang mga investigasyon na iyon, no? Kung doon sa mga kaso na meron na tayong resulta, convictions, yun nga pa isa-isa, saka hindi naman yung mga kaso naman na iyon, hindi siya natatahi doon sa sa crimes against humanity, for example, na charge, no? Parang dahil itong police officer na ito, binaril niya yung itong biktima, convicted siya sa murder. Pero parang hindi mo siya natatahi dun sa bakit ba niya in the first place ginawa yun, dahil ba yun may polisiya na kapag nagtukhang ay ganito ang gagawin ng police. So yung ganung class, so hindi na convince si prosecutor at si ICC na nami-mirror na yung proceedings. Alright, attorney. Kumbaga parang nakulangan po sila sa investigasyon na ginagawa ng korte natin dito sa Pilipinas. Now let's move on to talking about the recent appearances of former President Duterte before the Senate and the Quad Committee. In these hearings, he's admitted to the Davao Death Squad, even to the extrajudicial killings. And senators called on the DOJ and ICC to use these statements to build a case against him. So what do we expect from here? Yes, I think that those statements will indeed be helpful to the prosecutor. Kasi nga ang pinag-uusapan natin dito ay crimes against humanity, no? So, napakalaking bahagi ng crimes against humanity yung aspeto na merong polisiya, no? Na yung pag-atake sa miyembro ng sibilyan na populasyon ng Pilipinas, and sibilyan yung mga drug dependents, allegedly, no, na sinabi ay at nasangkot dito ay na bahagi siya ng isang polisiya na ginawa, no? So hindi siya parang random, hindi isolated cases na ito. And yung admission na iyon ay magsusuporta doon sa meron ngang
polisiya. Na importante iyon, in this case, hindi naman ito siguro yung unang pagkakataon na napahagingan yang punto na iyan. Pero importante ito kasi nakikita nga natin ngayon, nag-take ng oath ang mga nag-appear sa committees na iyan, no? So mahirap balikan ang mga sinabi, mahirap i-deny na sinabi yun kasi recorded naman at under oath nga siya. So yun, malaking punto din yun na hindi mo siya masasabi tulad ng dati na, uy, nagjo-joke lang ako, no? Ito ay nabugso lang ng damdamin yung kasi nga nanumpa ka, nasasabihin mo yung totoo sa komite na iyan. So, mahirap siyang balikan. Alright, sa mga so-called isiniwalat po ni former President Duterte, can you pinpoint or specify some points from his statements that we could note of in discussion of, let's say, development nga nung kaso or accusations laban sa kanya? Siguro sa mga naaalala ko, yun ngang admission na meron siyang group, no? And whether we call it death squad or ano man ang terminology, important yan na punto kasi talagang makapapakita niya na pinag-isipan, di ba? Pinag-isipan nitong nagbuo ka ng grupo na mag-implement nitoong polisiya nito. So, talagang hindi siya random, no? Ang siguro ang issue lang doon is kasi nga ano lang tayo, 'di ba? Ang saklaw ay 2011 to 2019. So, kung maitatali yung grupo na iyan within that period, that's good. Pero hindi din natin kasi masabi kung yung grupo na yan ay ginamit doon sa national. Kasi siyempre naging presidente siya. So, doon sa, nung panahon na mayor siya, siguro, pero wala naman siyang sinabi na meron din siyang grupo noong presidente siya, no? Pero of course, kasi nga ang nag-implement naman ng polisiya ay yung law enforcement na, no? And then, yung statements na itong if you are doing illegal activities, target siya ng assassination, na merong mga killings na ako na yung bahala, no? I will do it for my country. I think both ways kaya mo pa din siyang, kasi and malimit naman mangyari yan sa ICC, no? Even in other cases tulad ng genocide na napakatindi nung sinabi nung tao pero kailangan mo siyang i-contextualize, no? Kasama siya sa kabuuan ng storya niya. So, maaaring gagamit yung mga statements na yan, na yun nga, na may mga na pinatay, na kung papatayin niyo yung mga yan, ako ang bahala sa inyo, kasi ito yung ating kailangan gawin para sa bansa. It can go either way. Of course, it's not going to be useless. It will be helpful rather to the prosecutor kasi pinapakita niya yung state of mind. Kasi bukod sa mga ginawa mo, no, yung tinatawag natin na actus reus sa criminal law, kailangan din tingnan yung mens rea, no, yung ano ba yung nasa isip mo nung ginawa mo itong mga to, kasi kailangan alam mo din, no, kasi kung magiging criminally liable ka, syempre kailangan intentional, no? Nasa isip mo na gagawin mo yan at hindi lang siya nangyari by accident. So, I think helpful sa prosecutor na ito yung parang pinapakita niya na ito yung nasa isip niya nung mga panahon na iyan. No, syempre sasabihin ng kabila, hindi, sinabi na lang niya yan ngayon, no? Kasi wala na siya sa posisyon, ini-explain lang niya yung kabuuan ng kanyang mga polisiya, pero hindi ibig sabihin na nag-utos siya na patayin ng mga tao na ito, no? Wala naman siyang sinabing ganyan. So, pwede pa rin ma-frame siya na may reasonable doubt yung element na yan. So, but I would say it's very helpful for the prosecutor. Alright. Such very interesting takes there, attorney, no? Kasi just like what you've mentioned nga, even the state of mind, pati yung mga bagay na
comes in the whole picture ng bawat detalye na sinasabi, sa mga pahayag na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ayun nga, ay pwedeng magamit laban sa kanya. Attorney, I'm just gonna pick your brain on this. Where is this sudden shift rooting from? Former President Duterte said in his last statement that ICC should hurry up with its probe of his war on drugs. May paghamon pa nga po siya na sana simulan na raw po agad bukas. Where do you think this shift is coming from? Alam mo, hindi ko nababasa yung isip niya, no? Yung sudden burst of confidence niya. Siguro, and I am really speculating here, no, na pwedeng confident si dating Pangulo na hindi talaga mapapatunayan yung mga charges sa kanya. Or, posible din na alam niya na hindi naman tulad nito, no, kailan ba nagsimula yung investigation? A few years back. So, and ngayon wala pa tayong warrant. So, siguro alam din niya na hindi naman mabilis ang proseso na ito. At alam din niya kung ilang taon na siya, no? Ano yung kanyang kalagayan. So, siguro part of the confidence is, siguro by the time na matapos kayo, kung sisimulan niyo man at all, hindi ko alam nasan ako niyan. So, eto, nanguhula lang ako talaga, no? Pero siguro yun yung iniisip niya, na kahit man may gawin kayo, sa edad ko na ito at sa kalagayan ko na ito, hindi ko alam kung may magagawa pa kayo sa akin. I don't know, no? But maybe that's what he's thinking. Attorney, you've mentioned earlier about kung paano po nag-roll out yung mga case na matagal talaga. And Filipinos are used to delayed justice. With the ICC in the picture, can we expect a faster rollout of this case? I think on the whole, yes, no? So we can expect kasi matagal yung investigation kasi yun yung crucial na panahon na naghahanap si prosecutor ng ebidensya, di ba? So kaya lang naman, and yung mga kaso sa ICC hindi siya nagtatagal kasi marami silang kaso, no? So hindi sila tulad nung halimbawa yung sitwasyon natin sa local courts na punong-puno ng kaso kaya nagtatagal, no? Nagtatagal siya kasi sa isang kaso, halimbawa genocide or crimes against humanity, ilan ba yung witness? Thousands yung witness, and in fact wala sila sa Netherlands. So may mga logistical requirements yan, no? Hindi siya matagal dahil mabagal lang magdesisyon yung mga huwes, no? So mabilis naman sila. So depende yan sa kung gaano nakapulido yung kaso na naihanda ng Office of the Prosecutor. Kasi kung pulidong-pulido yan, tuloy-tuloy na yan. Kasi meron din tayong, even sa Rome Statute sa ICC, no? And like in the Philippine courts, may karapatan ang isang akusado or ang isang defendant na hindi madrag yung kanyang trial. Kasi mahirap, di ba? Kapag defendant ka, parang laging nakatutok yan sa ulo mo, or may nakahang na sword sa ulo mo na habang may kaso ka. So, kasama yan sa fair trial rights, no, na hanggang sa maaari ay dapat tapusin agad ang kaso mo kasi kung acquitted ka, edi wala ka nang iisipin, pero kung convicted ka, ay dapat maparusahan ka na sa malalong madaling panahon, no? So, if pulido ang kaso na naihanda, and siguro pulido kasi ang tagal ng proseso ng investigasyon, tuloy-tuloy na yan. We can depende din sa kung sino ang magtetestigo at gaano sila kadami. Pero I think we will have faster, more frequent developments to report on or to monitor versus ngayon na nag-investigate pa lang. Kasi nasa stage pa lang tayo ng investigation na walang nire-reveal sa publiko yung prosecutor. Okay, so just laying it all sa mga nag-aabang po talaga sa magiging resulta ng investigasyon na to. Once na naging pulido na yung investigation, the ICC can issue a warrant and then the trial will start, and then after the trial, that's where we'll hear a verdict. Am I right, Attorney?
Yes, pero merong isang importanteng step dyan. So, unang-una, after mag-investigate, si prosecutor manghihingi siya ng permiso sa pre-trial chamber na mag-issue ng warrant. So, hindi agad-agad magkakawaran. So, syempre, papatunayan niya muna na ito, pero mababa naman yung threshold, reasonable grounds to believe na ito yung nag-commit ng crimes na ito. No, so that's step one. No, so in the event na ma-implement yung warrant at madala yung mga na-issuehan ng warrant before the court, no, and that's a big question also, di ba? Kasi madadala ba sila talaga, mahuhuli ba sila talaga? Pero kung nadala sila at nahuli sila before the court, meron tayong tinatawag na stage na confirmation of charges. So ito yung next na maaaring maging it's a protection kasi of the accused also, no? So next na maaaring maging battleground for parties. Again, pwede na namang erase ni accused na walang jurisdiction or yung hindi sapat yung ebidensya ni prosecutor para mag-proceed sa trial. So between a warrant of arrest and the trial, there's this stage called confirmation of charges na maaari ding makapagpatigil ng lahat ng ito. Kasi yun nga yung punto niya, no? Titingnan ngayon ng pre-trial chamber bago ko ito ipadala sa paglilitis ng trial chamber, bago natin guluhin ang buhay ng mga tao na ito na inakusahan mo, prosecutor, patingin nga muna ng kung anong meron ka, no? So ang standard niya dito ay sufficient evidence that there are substantial grounds to believe, so hindi na reasonable, substantial grounds to believe that these persons have committed the charge in this case of crimes against humanity. Kasi pwedeng titingnan niya, ang nipis pala nung ebidensya. Parang kahit hindi kami komportable na ipadala ito sa trial kasi baka doon wala ding sasayangin natin ng oras ng lahat ng mga sangkot kasi hindi enough. So pwede ding mangyari sa confirmation of charges stage yan. Alright. I think what we're getting here ay talagang masinsin po yung proseso ng buong investigasyon at paglilitis na isinasagawa ng ICC. As we conclude this interview, Attorney Chu, I'm just gonna throw off this question. President Marcos said that the ICC is a threat to the Philippine sovereignty, as well as Vice President Sara Duterte mentioned that allowing ICC is an insult to Philippine courts for it degrades our Philippine legal institution. Can you share your thoughts on this, especially working in an educational institution yourself? Yeah, I don't think so. It does not degrade our Philippine institutions because we knew exactly, I mean, before naman tayo nag-withdraw, alam naman natin na yun yung role talaga ng ICC. Also in terms of capacity, di ba? Kasi although our Philippine institutions are working and they're good at what they do, at their jobs, tatanungin din natin, nakapaglitis na ba tayo ng crimes against humanity before? Meron bang kapasidad na litisin yan if willing man at all? No? Kasi syempre, sensitibo ito dahil mga dating opisyal ito ng pamahalaan. So, I think that's why it's called complementarity, no? Kasi they complement each other. So, ang sinasabi naman ng ICC, ng Rome Statute dito, ay hindi kami manghihimasok kung talagang itong tao na ito at same conduct na ito ang subject ng mga investigations ninyo. So, hindi siya, it doesn't degrade it. I think siguro at most you can say, china-challenge ng sistema na ito na patunayan ng Philippine institutions na meron siyang hindi lang kakayahan kundi tapang, willingness na i-pursue ang mga kaso na ito against top officials who may still be popular in the country. Kasi yun yung purpose ng buong institusyon ng ICC, no? Kasi nga malimit yung mga sangkot sa mga krimen na ito ay napakalalaking pangalan, napakalalaking tao sa bansa ninyo. Talaga bang kakasuhan nyo yung mga yan? Talaga bang mapaparusahan sila sa mga ginawa nila? Kasi parang hindi. No? Sa experience ng mundo, hindi lang ng Pilipinas, sa experience ng mundo, hindi yan nangyayari. Kasi nga makapangyarihan ng mga tao na yan. So kaya kami nandito.
So kung hindi nyo mapatunayan sa amin, and this is not about whether you are good or working, no? You might be good or working, but if you're not doing it, then we will step in. And I don't think that degrades. I think they help each other. All right. This has been really an insightful discussion. Maraming salamat po, Attorney Chu, for your time. Thank you very much at magandang tanghali ulit sa lahat. Again, that has been Attorney Michael Chu, Assistant Professor of the University of the Philippines College of Law and Head of the International Criminal Law Program of the UP Institute of International Legal Studies. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.